Ni-reject daw po ng Titan Ultra yung mga trade offers. Actually, dalawa ito. Dalawang trade offers na nanggaling sa SMC at sa MVP Group. Gusto raw ng SMC at ng MVP Group na i-acquire yung first round draft pick ng Titan Ultra na inaasahan na babagsak sa pang number 3. Ayon doon sa report ni Snow, mukhang ito raw Titan Ultra ay determinado na gamitin yung first round draft pick na yon para ma-acquire itong si DJ Fenner. So kung sakasakali na ganyan nga talaga ang plano ng Titan Ultra, posible na ang maging resulta dito sa darating na draft. Baka maging number 1 draft pick itong si Kaimani Ladi dahil 6'8 ito. At baka maging number 2 pick naman dyan, baka ito si CJ Lane na 6'10. Or kung hindi naman sumalit si CJ Lane, baka naman itong si Jacob Cortez na kinukonsidera na isa sa mga top point guards. In either case, umaasa ang Titan Ultra na bababa sa pang number 3 itong si DJ Fenner at yun ang magagamit nila at yun ang kanilang kukunin bilang isang top player. Kung sa bagay itong laro kasi ni DJ Fenner ay isang wingman at sa tingin ng karamihan, baka ito kaya gustong kunin ng Titan Ultra. Nagpe-prepare sila doon sa posibilidad na i-trade na si Joshua Monson. Kasi ang laro at position nitong si Fenner ay pareho lang dito kay Joshua Monson. And since alam naman natin na na-auto-renew lang yung kontrata ni Monson dahil wala silang nakatrade, walang makahanap nakatrade ngayong season, malamang itutuloy na nila yung trade after nitong Governor's Cup. Alam nating maraming teams ang gustong kumuha dito kay Monson at nag-iintay lamang ng magandang offer itong Titan Ultra. So malamang nga ganyan ang mangyayari dito at yan ang dahilan kung bakit gusto nilang ma-acquire itong si DJ Fenner. Pero yan ay assuming syempre na itong draft pick ng Titan Ultra ay mananatili sa number 3 at ito namang si DJ Fenner ay magiging available. So yan yung titignan natin. Gaya ng inaasahan, itong Converge Fiber Xers ay pinalitan na itong si Jalen Hudson, yung kanilang import, at kinuha yung dati nilang import na si Jamal Franklin. Maganda naman ang nilaro ni Franklin nung ito'y kinuhang import, si Aldin Ayo pa ang coach ng Converge noon. At maraming fans ng Converge ang natuwa dahil itong si unang-una ito si Jalen Hudson hindi epektibo. Kahit na 3-1 yung record ng Converge, sabi nga nila kitang-kita mo naman na talagang medyo nahihirapan sila dito sa kanilang import. Lalo na doon sa game kontra Terra Firma kung saan 2 points lang ang na-score nitong si Jalen Hudson. Kaya nga malamang tama yung ginawa talaga ni Delta Pineda na palitan ito. Ito si Jamal Franklin, all-around player ito nung kinuha to ni Aldin Ayo at maraming ang fans ng Converge ang nagre-request sana na ito ibalik na nila. At yan nga ang nangyari, binalik na ito si Jamal Franklin at yan talaga ang good news para dito sa Converge. Ang maganda rito, nakita na at na-realize nitong si Coach Delta Pineda na dapat as soon as possible palitan na nila ito si Jalen Hudson dahil ayaw nga nilang maulit yung nangyari noong last conference kung saan masyado silang matagal naghintay bago palitan to si Kylor Kelly at yun nga nangyari, by the time pinalitan na nila ay na-eliminate na itong Converge Fiber Xers. So tama talaga itong move na to na ginawa ng Converge at ito'y patunay na nagpe-prepare talaga sila at pinagbubutihan itong kanilang kampanya ngayon dito sa PBA Governors Cup. Ang importante kasi dito, at least winning record pa rin sila nung pinalitan nila to si Hudson. So hindi naman to nakakasama para doon sa kanila. At alam nga natin na proven commodity na to si Jamal Franklin dahil naglaro na to para sa kanila. At yan ang dahilan kung bakit ito ang kinuha ngayon nitong Converge Fiber Xers. Kaya nga sa tingin ko, ito yung gagamitin talaga ng Converge para mapaangat yung kampanya nila dito sa PBA Governors Cup. At syempre mataas na rin ang expectations ng mga tao dito sa Converge sa ngayon. Si San Miguel coach Leo Austria ay inaasahang babalik pagkatapos ng let's say 1 month daw, sabi nitong si Coach Leo mismo. Pero ngayon siguro maraming fans na nagtatanong kung pwede ba na mapaaga yung pagbalik nito dahil hindi maganda yung naging resulta noong game ng San Miguel kontra sa NLEX. Parang nakita natin doon yung naging weakness ng San Miguel. Yung laro nitong NLEX kontra sa San Miguel, parang yung nilaro ng Rain or Shine Elasto Painters kontra sa SMB nung nakarang Commissioner's Cup ng playoffs kung saan na-eliminate ang San Miguel. Parang nahihirapang mag-match up itong San Miguel kapag yung kalaban nila ay mabilis ang takbo ng laro. At syempre kapag pumapasok yung mga 3-point shots nila, yan ang nakaka-apekto dito sa San Miguel Beermen. Kaya mukhang kinakailangan talaga na itong San Miguel, sabi nga nila kinakailangan mag-adjust to sa opensa nila at sa depensa. Nakita natin ang ginagawa palagi nung NLEX. Binibigay nila doon sa mga 3-point shooters nila doon sa kanto
yung bola, lalo na kapag ang gwardiya nito ay si Junmar Fajardo. Dahil alam nila si Junmar kahit malaki, mabagal yan bumalik kapag nag-switch ng depensa. Kaya yun talaga ang inaabangan nila. Kaya nga hindi nakapagtataka na paulit-ulit yung gagawing play ng NLEX. Palagi na lang i-involve nila si Junmar doon sa mga screen and roll. At kapag nag-help na sa defense itong si Junmar, yung tao ni Junmar na may iwan, yun ang titira sa labas. So, ganyan talaga nagiging sitwasyon dito. At yan ang nagiging problema dito sa San Miguel. Kaya kinakailangan to si Coach Peter Martin at yung ibang miyembro ng kanilang coaching staff ay mag-adjust na para ipakita talaga na magiging ready na sila dito sa mga susunod na laban at sisiguraduhin nila na makapag-adjust yung depensa nila. Dahil parang na-expose dito yung kahinaan ng San Miguel. Kasi kahit na pumuposte si Junmar doon sa low post at nakaka-score ng 2 points, kung 3 points naman ang balik ng kalaban mo, ay may problema ka talaga ngayon. Samantala naman, ang susunod nating balita ay ito naman daw Blackwater Bossing ay pinag-aaralang mabuti kung ano ba ang pwede nilang next move. Dahil natambakan sila ng husto ng Barangay Ginebra, umabot ng 40 yung lamang at na-injure pa nga ito si Christian David. Marami nagsasabi na itong Blackwater daw ayaw nang maging farm team at gusto na talaga na manalo ng championship o at least makaabot ng playoffs. Pero ang nakasalalay lahat to dito sa magiging laro nila dito sa darating pang mga games at kung magtatagal pa sa kanila yung kanilang mga top players. Ito si Christian David hindi muna nititrade dahil 6 weeks itong may injury. So obviously hindi nititrade at itong si Barefield at si Panopio naka-auto renew yung contract nila until the end of December. So yan yung aabangan natin kung itong mga nabanggit na players magtatagal sa Blackwater. Kasi ang gusto raw nitong Blackwater Bossing, as soon as possible talaga, magkaroon na sila ng mas malakas na lineup. Pero syempre hindi titigil yung mga balita na itong si Barefield o kaya si Panopio ay trade ng Blackwater. Kasi naman, nakita natin nag-i-struggle itong prangkisa ng TNT Tropa. Dahil hindi rin sila laro ng import dahil sa dami ng kanilang mga injuries. Kaya nga mukhang malamang gagawa talaga ng hakbang itong si Coach Chot Reyes para mapalakas yung lineup niya at usually involved yan yung pakikipag-trade sa Blackwater Bossing. So iyan yung magiging sitwasyon dito ngayon. Mahirap para kay Coach Patakino na hahawa ka ng isang kinokonsidera na farm team. Dahil syempre yung mga kahit gaano kalakas yung lineup mo, kapag kinuha ng TNT mga players, ano magagawa mo? Tignan mo nangyari dito kay Jana Del Cardel. Nakaabot ng quarterfinals. Yung Terra Firma noon, ang lakas nila. Pero the very next conference, anong ginawa? Pinamigay lahat yung buong starting 5 dito sa SMC. Kaya nung sumunod na conference, na-eliminate sila kagad-agad ng maaga. Binabati natin yung ating mga taga-tubaybay na sila Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Jonel Alagon. Binabati din natin si Edwin Carmona Jr., si Ireneo Salangsang, pati na rin si Monde Guzman, si Malyari Mascareñas, si Joseph Pineda, si Katsakino Dukusin, si Dexter Domer, at yung si iba pa.